Sa pagtutok natin tungkol sa mga di umano kinurakot na proyekto ng gobyerno, bagtasin naman natin ngayon ang farm-to-market roads na di umano maanomalya rin. At saan ba mauuwi ang investigasyon kay ako Bicol Party List Representative Zaldico at ilan pang mga politiko na dawit din? Noong nakaraang linggo na isiwalat ang mga di umano mali-maletang perang idinideliver di umano kay ako Bicol Representative Elizalde Zaldico na kickback di umano mula sa kinurakot na pondo ng gobyerno. Si Zaldico, dating chairman ng pinakamakapangyarihang komite sa Kongreso na tumutok din sa pagpasa ng national budget, ang Appropriations Committee. Magkanong pera yung inabot mo? Bilyon po yun. Napag-alaman ding nagmamay-ari pala siya ng mga helicopter at pati mga eroplano na ang kabuuang halaga halos 5 billion pesos. Pero isang araw matapos umere ang aming report at sa mismong araw na itinakdang ultimatum ng Kongreso para magpakita si Zaldico, nag-resign siya. Mabigat man sa aking puso, ako'y nagpaabot ng aking pagbibitiw bilang kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang desisyong ito ay hindi naging madali, ngunit ito ay aking tinimbang ng mabuti para sa ikabubuti ng aking pamilya at ng mga taong patuloy kong pinaglilingkuran. My God! Nagdakaw ka ng bayan kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, dahil nagbitiw na sa pwesto si Ko, wala na raw karapatan ng Kongreso na imbitahan siya na dumalo sa Ethics Committee. Pero ayon naman kay Navotas Representative Toby Chanco, wala pa rin daw lusot si Ko at kailangan niyang harapin ang mga kaso at reklamong isasampa laban sa kanya. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwan. Samantala, sa Senado, mainit ang pinakawalang pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson. Di umano, halos lahat ng mga senador sa 19th Congress merong insertion sa panukalang 2025 national budget. At sa Senado pa lang daw, hindi na bababa sa 100 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga insertion. Dahil dito, naging mapaklaraw ang relasyon niya sa ilang mga kapwa niya senador. Katunayan nitong Huwebes, nagparunggitan sila ni Senator Amy Marcos. Si Amy nag-leave o umalis tuloy sa GC o group chat ng 20th Congress Senators. Pero bago nangyari yan, nito lang Miyerkules, nakapanayam ko si Senator Lacson. Kamusta na po yung inyong hearing sa Senate Blue Ribbon Committee? Tuloy-tuloy pa rin yun. Kaya lang, kung wala namang major developments, plus sisingit kami sa budget. Yung 100 billion plus na insertions, sabi niyo ho, the other day ay mukhang may mga senador na nagkaroon po ng insertion sa 2025 budget. Sino ho yung hindi lang tumanggap? Kasi alam mo, no, nag-caucus kami, naramdaman ko rin yung tampo. Pinaliwanag ko sa kanila, incidental lamang yung nasabing almost all senators ng 19th Congress. Ang overarching reason kung bakit ko binanggit yun, sa panahon na meron na tayong krisis tungkol sa flood control projects na maanomalya, mag-unos dili na tayo, at least magsimula tayo sa 2026 na General Appropriations Bill na wag na tayo magsingit, lalo na sa mga local infrastructure projects. Galit na yung mga tao sa mga tinatawag na insertions. Although, inadmit ko na sa kanila na yung insertion, hindi naman yun illegal per se. Amendment yan na constitutional mandate namin, duty, na mag-amend. Kung kayo po, nagawa nyo na hindi tumanggap ng pork barrel, bakit ho yung ibang senador at ibang congressmen hindi nila kaya? Kasi ang argument po ngayon, dapat kasi yung mga legislator gumagawa lang ng batas, hindi nakikialam sa mga proyekto na dapat ipatupad ng executive branch. Bakit nga ho ba? Hindi ko alam sa kanila. Ang sinasabi ko lagi, nare-re-elect naman ako, maski wala akong pork barrel. Alam na ng mga tao, yung lumalapit dito yung mga mayors, governors, barangay chairman, sinasabi ko wala akong pork barrel, wala akong maibibigay. Kasi may katwiran din yung iba. Ito yung mga pinagkakautangan mo ng loob, kaya ka na nalo sa kanilang bayan, sa kanilang probinsya. Bilang gante, bibigyan ko ng proyekto. Nais ko din pong kumpirmahin
ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Si Senator Escudero, mukhang kinonect niya ho itong insertions, ghost projects, etc., yung mga kurakot po na mga proyekto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero mukhang connected daw po. Yung mga pinapirma raw po ng impeachment, yun yung mga nabigyan ng malalaking pondo. Ako, as far as the Blue Ribbon, nung hinawakan ko na, walang connection whatsoever. Hindi ako madidistract. Basta ang usapan namin, at least nung ibang mga kasamahan ko, doon lang tayo kung saan patungong ebidensya, doon lamang tayo. Yung picture po ng mga diskaya daw, umikot ko today. Ano ba yun? Actually, totoo naman talagang nagkaroon ng group photo opportunity. Kasi campaign period yun eh. Meron akong supporter taga Davao City. Anak yun noong dati kong tauhan sa PNP. So, dinala niya kasi yung isang anak, tumatakbo bilang nominee ng isang party list. So, nagpunta ron para lang mag-imbita sa tinatawag nilang Grand Rally Ika. May mga celebrities. Ako naman, unang inisip ko, kasi yung nanay, alam kong kalaban ni Mayor Vico Soto. Ang una ko naisip ka, nakakaya naman kay Tito Sen na pamangkin niya yung kalaban. Secondly, marami ako nakausap na party list na dadali nila ako sa kanilang sample ballot. Sabi ko, hindi naman wise na political decision or move na mag-a-appear ako sa rally ng isang party list, magagalit sa akin yung ibang party list. Politics is addition. So, isipin mo, kung makikita nila, nandun ako sa, maski kanino, not necessarily yung sa anak ni Diskaya. Wala nang support sa akin yung ibang tutulong sa akin. So, nag-beg off ako. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. I laud President Bongbong Marcos. After all, siya yung trigger mechanism eh. Sabi ko, ito na yung pagkakataon. Ituloy-tuloy natin yung ating pagsusuri, pagsisiyasat. At ganoon nga nangyari. Farm to market roads daw po, Senator, yung next na papimbestigahan ni DBM. Yeah, tapat lang. Marami ring issue sa mga farm to market roads. To a point na merong nagbiro na dyan eh. Farm to pocket roads. Ginagawang biro, pero hindi nakakatawa. Farm to market roads, mga kalsadang dapat magdugtong sa ani ng mga magsasaka sa mga merkado. Pero sa katotohanan, kahit bilyon ang inilaan na pondo, marami pa ring mga magsasaka ang bumabagtas sa maputik at masukal na daan na minsan pa nga buwis buhay, madala lang ang kanilang mga produkto sa bayan. Hindi ba nga parang pangkaraniwan na lang na kapag mababa ang presyo, lalo lang silang malulugi kapag dinala nila ang kanilang mga gulay at prutas sa palengke. Kaya basta na lang nila ito itinatapon o pinapabayaang mabulok. Lalo pat marami sa mga itinayong kalsada kung hindi naiwang nakatiwangwang, daig pa ang mga butas sa buwan at katulad ng mga flood control project. Substandard din! Sa bahaging ito ng Pampanga River sa Barangay Sampaloc sa Pantabangan, Nueva Ecija, kapansin-pansin ang mga interior ng gulong na ginawang salbabida. Pero hindi ito para sa mga mag-e-excursion sa ilog, kundi ito ang magsisilbing bangka ng mga magsasaka para madala ang kanilang mga ani sa palengke. Wala kasi ritong maayos na tulay o kalsada. Si Crispin, araw-araw tinatawid ang ilog para lang makapunta sa kanilang taniman. Since mga bata pa po kami noon, nabutan na po namin na ganyan po yung nakasanayan na gawin. Pag sa salbabida, wala po talagang maaaring daanan dito na iba. Diyan lang po talaga. At nito lang Huwebes, aanihin na ni Crispin ang kanyang mga talong. Ito po ang tinatawag namin dito salbabida or interior. Ito po ang aming sakayan, papunta sa aming bukid. Sumakay siya sa sarili niyang interior at nagpaanod sa ilog.
Makalipas ang 10 minutong narating niya ang unang tawiran. Binaybay ang patag sa loob ng 20 minuto, papunta sa pangalawang ilog na kailangan din niyang tawirin sa loob ulit ng 10 pang minuto. Mamimitas po muna kaming lahat, tapos ahakutin po ng kalabaw sa gilid ng ilog. Hanggang nakapuno na sila ng 6 na sako ng talong. Kumuha po kami ng kawayan o mga buho po na gagamitin na patungan po ng mga gulay. Kaya isa-isa po namin iaayos dyan sa salbabida. Tatalian po pag medyo madami yung may kakargat, baka po maghiwalay yung mga goma. Saka po namin isa-isang kinakamada yung mga sako po. Kasama niyang bumiyahe nung araw na yon ang kapwa niya magsasakang si Nanay Hipolita. Kahirap kung walang interior, wala kang maupaan na tao, hindi maibaba yung palay. Sa ibabaw na po sila ng mga produkto po namin. Kami po ng mga lalaki, pagka wala po talagang choice, naglalangoy na lang din po kami. Minsan ng araw na hulog sa salbabida si Nanay Hipolita. Kahulog ko dyan sa tubig. Wala rin, kailangang move up para mabuhay. Si Crispin nakikipagbuno sa nagngangalit na agos ng ilog. Masigurado lang na hindi malalaglag ang kanilang mga ani. Ito po, malamig. Dati po kasi ma'am, malakas pa yung resistensya namin sa pagtawid-tawid po dyan sa ilog. Pero ngayon ma'am, 50 na rin. Nakakaramdam na rin po ng ng pagod. Pakahirap po talaga ma'am, pakahirap. Pag hindi na po siguro makagalaw, titigil na po. Nabidyoan po natin yon para po ipakita o makarating sa gobyerno na ganito kahirap magsaka rito sa aming lugar. Dahil sa peligro ng ilog, may mga kasamahan na raw sila ritong namatay. Gaya ng ama ni Lenny na si Balbino. Hindi namin naasahan yan. Mababaw naman yung ilog. Magat hapon tumatawid siya. Siyempre kung tulay lang sana, pwede nang tawiran ng tao. Hindi mangyayari yun. Eh wala, matanda na rin ako. Ganyan pa rin. Kaya pa po. Kayang-kaya lang po yan. Yun na nga po yung mabigat doon eh. Isasapalaran mo yung sarili mong dugo pawis para lang dyan. Tapos kikita ka, sakto lang. Pag minsan kulang pa. Alam po namin mahalaga yung ani, pero mas mahalaga pa rin po yung buhay ng magsasaka ma'am. Samantala, matapos ang halos kalahating oras na pagpapaanod sa ilog, narating ng grupo ang bagsakan ng gulay. Ito pong mga naitawid namin mga talong na pinitas po kanina. Ito po yung aming iuwi po dun sa bahay. Saka po ibenta sa palengke. Ayon sa punong barangay ng Sampaloc na si Remigio, may inaprubahan na raw na proyekto na layong paggawa ng farm-to-market road at tulay ang mga magsasaka. Nakapaloob daw ito sa Pamana o Payapa at Masaganang Pamayanan Program. Ito po ay project na galing national po ma'am. Farm to market road po. Tapos lalagyan po yun ng tulay. Nitong taon lang daw, binisita na ng 1st District Engineering Office ang kanilang barangay para umpisahan na ang proyekto. Ang una po muna yung phase 1 mula po sa may dulo ng barangay po namin papuntang port. Tapos phase 2, tulay na daw po yun. Ang sabi po nila, last quarter ng 2025. Kaya lang, nagka-problema po ang DPWH. Ang sabi po nila ulit, 2026 na daw po, first quarter na. Sa tinagal-tagal ng tiniis ng mga magsasaka, hindi na raw sila makakapaghintay pa. Dahil dito, nitong nakaraang buwan, sila na rin mismo ang nag-ambagan para makapagtayo ng 20 meters na daan papunta sa bagsakan nila ng gulay. Nag-ambag-ambag po ng pambili ng semento, mga bakal, tas bayanihan na lang po, tulong-tulong na lang sa trabaho para mabilis makayari. Mahirap po talaga yung daan na yun dati, mabato, pag maulan, madulas po siya, hindi po madaanan ng mga sasakyan. Inuna po kasi namin yung overflow roads dahil
Dahil ang tatargetin po namin is yung 400 po na population or 80 household po na dumadaan po doon, papunta po sa kanilang mga tahanan. Mas lalaki po yung gastos namin kung ang uunahin po namin is yung farm to market road and farm to market bridges po na magdudugtong sa Sitio Masiway at Barangay Sampaloc proper. Doon po kasi sa port, iilan lang po yung dumadaan po doon and mas isinisecure po namin yung residential area po talaga. Ang mga magsasaka naman sa Mantalongon Mountain Range sa Barangay Tabon sa Dalaget, Cebu, ang itinatanim, repolyo at sayote. Ibinabagsak nila ito sa Mantolongon Public Market na nasa halos 15 kilometro ang layo mula sa kanilang mga taniman. Walang ibang paraan para madala roon ang kanilang mga ani. Kailangan nila itong pasanin mano-mano. Si Joey, halos 3 dekada na itong kalbaryo. Simula nung bata pa kami, ito na talagang binuhay sa aming mga magulang. Magbubuhat, saka magbubukid. Hanggang nagkapamilya na rin ako, ganun pa rin ang hanap buhay namin. Ang mga inani nilang gulay nung araw na yon, maingat nilang isinilid sa lagayan na kung tawagin, bukag. Bawat bukag, nasa 50 to 150 kilos ang bigat, katumbas ng 3 malalaking sako ng bigas. Mula sa taniman, ilang kilometro pa ang layo ng pinakamalapit na kalsada kung saan nakaparada ang motor na siyang pagkakargahan nila ng gulay. Sunod nilang binagtas ang daan papuntang palengke. Dahil sa hirap ng kanilang sitwasyon noon, ang mga magsasaka humiling sa kanilang local government unit na pagawan naman sila ng farm-to-market road. Ayon sa Department of Agriculture, may 2 farm-to-market roads daw na nakatakdang gawin sa Barangay Tabon at bawat proyekto nagkakahalaga ng 50 million pesos. Ang problema, masyado pa rin itong malayo mula sa sityo ni na Joey. Mula sa farm to market road, malayo talaga siya. Lalakad namin ng mga 2 hours o 1 hour. Unang-unang criteria dyan, dapat may production area. Pangalawa, dapat kukonekta to doon sa existing municipal, provincial, or national roads. Dapat hindi siya nakalutang bago maaprubahan ang isang FMR. Supposed to be nasa FMR network plan yan. Iniisip ko kung yung project na yon ay nasunod ba according doon sa exact location o napunta sa ibang lokasyon. Malulungkot kami dahil hindi mapapakinabangan ng ating mga magsasaka ayon doon sa site identification at validation na unang ginawa ng DA. Ang naging tugon daw ng LGU sa problema ng mga magsasaka ng Barangay Tabon, ang bigyan na lang sila ng materyales para sa pagpapasimento ng kanilang kalsada. Nagbigay sila ng balas, tsaka simento, 1,000 sako. Yung sa amin, kami nagtatrabaho lang kami dito sa aming footpath. Wala silang binigay na pira. Kaya kahit papaano raw, gumaan ang kanilang buhay dahil na rin mismo sa kanilang pagbabayanihan. Dati kasi hindi pa ito na simento, naranasan namin na lagi kaming nadadulas, gawa ng sobrang putik, plus mabigat po nung dala namin. Gayunman, hindi sila kampante sa kalidad ng ginawa nilang kalsada, lalo pat hindi naman sila mga inhinyero. Mahirap din kasi mahulog ka pa sa bangin kasi napakakitid ng daanan. Ang pagkakaroon ng tulay o kalsada mula sa pamahalaan, hindi rin daw laging garantiya ng ginhawa para sa mga magsasaka. Gaya na lang ng sitwasyon ng Barangay Bukal Norte sa bayan ng Candelaria sa Quezon Province.
Mapalad daw sila na may pinapagawa ngayong concrete road sa kanilang lugar. Isa sa mga ito ang mahigit 200 meters na kalsadang ito na sinimulang gawin nitong Hulyo. Pinaglaanan ng halos 5 million pesos. Yun nga lang, hindi pa man daw tapos ang kalsada. Heto, pitak na. Wala pa nga yung 3 buwan, puro na crack. Nakita ko yan, nagreklamo ako doon. Bakit binubusan nyo na ng semento, putik? Mamamayan din kayo, tayo makikinabang dito. Pero hindi tama yan. Tinambakan nyo lang ng bato. Tapos binubusan na, Totally no quality. Hindi gawa ng tao yan. Gawa yan naman drambong. At ang ipinagtataka pa ng mga residente, sa susunod na buwan na raw nakatakdang matapos ang proyekto, pero halos kalahati pa lang daw ang nabubuo. Yung magsasaka, nadaan dito, mga nagbibiyahe na punta ng ating market, hindi makadaan din yung malalaking sasakyan. Tricycle lang at singgil. Mahirap po, pag unaulan ay yapot na yapot diyan. Pag nadaan ang tricycle ay namamatay. Dito lahat ang daan. Sa laki ng inilaang pondo para rito, sa wari ng mga residente rito, ang proyekto parang substandard. Malaki pala ang budget doon sa kalsada ay hanggang doon lang sa tapat na yun ang masisemento. Akala namin kasali na yan, ay hindi pa pala. Sinukat po yan, 236 meter. 5 meters daw, ang lapad, 9 ang kapal, 9 inches. Kaya siya hindi pa natatapos, ay gawa po ng panahon laging may bagyo. Magkakaroon talaga ng crack kung hindi naiayos sa contractor yung joints. Anong ginawa po nila? Superficial lang, sa ibabaw lang po. So mag-deteriorate ang time. Yung kanyang serviceable life ng konkreto, hindi po maating. Pwede pong masira agad. Mayroong pagkukulang sa workmanship. Allegedly, sabi nila na binuhusan daw ito ng basa pa yung base. Dapat yung ganitong proyekto, dapat nasusupervise din. Pag sinushortcut po ang isang proseso, narin na po yung pagtitipid na mali. Delay na actually. Baka mahirapan po na matapos on due sa contractor. Kung ongoing na o completed, bakit hindi napapakinabangan? Siguro dapat matanong natin sa DPWH yung aspeto ng actual implementasyon na ito ba ay tama na ayon doon sa kanilang specification. Ang kalsada, proyekto ng DPWH Quezon 2nd District. Ang kontratista, ang Wacon Builders and Construction Supply Corporation. Sinubukan namin silang kuhanan ng panig pero hindi sila tumugon. Sa post naman ni Quezon 2nd District Congressman at Senior Deputy Speaker David J.J. Zuarez na siyang kumakatawan sa distritong sumasakop sa Candelaria, nilinaw niya na ongoing pa raw ang construction at matatapos daw ito sa nakatakdang oras. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang kampo ni Congressman Zuarez. Nagpadala sila ng isang written statement. We confirm that this project was funded under the 2025 General Appropriations Act or RA 11975, which was duly enacted by Congress in accordance with the budget proposals and development priorities submitted by the concerned agencies. The actual implementation, monitoring, and technical details of the project, however, fall under the jurisdiction of the Department of Public Works and Highways as the implementing agency. Bawa naman po kayo sa mahihirap na tulad namin, may pagamutin ako. Hindi ko maipagamot. Wala po kaming pera. Kaya po nakakaiyak. Ang kanilang pera ay buntong-bunton. Tapos po kami mahihirap. Ano makabili ng konting kakainin. Tingin ko sa kasalukuyan, lalong-lalo na itong umiiral ngayong malaking problema sa ating bansa. Bahagi yung mga proyekto na yan sa binadgetan, pinondohan ng ating gobyerno na dapat sana ay pinapakinabangan ng ating mga sektor ng mga magsasaka. Pero nadadivert ito sa ibang pamamaraan. Yung mga magsasaka na walang capacity to avail ng mga programs galing sa gobyerno ay nahihirapan at yun yung kailangang tingnan ng ating gobyerno. Paano ang serbisyo bababa sa pinakamaliit na samahan? Panawagan namin sa gobyerno, lalong-lalo na sa mga implementing NGC, bigyan ng atensyon, i-award yung mga dapat ibigay sa ating mga magsasaka para naman sa ganun ay makamtan naman nila yung kaginawaan. Senator, tama rin ba isipin na pag hindi nagnakaw ng ganito kalaking mga salapi, baka mayaman na ho ang Pilipinas? Oh, definitely. Kasi in terms of investment, kasi ang infrastructure program, infrastructure projects, investment yan para makagalaw yung mga goods and services, di ba? Meron tayong mga highways, meron tayong tapos
Kung maayos ang pagkagawa ng mga flood control projects, hindi masisira, hindi masasalanta, hindi talaga gastos para sa rehabilitation. Tapos kung tama yung paggamit sa mga livelihood programs, Senso Pilipinas, bakit tayo nangungutang? Para mag-invest. May way out ho ba tayo? Ang way out natin, yung mga mamamayan din eh. Huwag lang tayo mantong sa chaotic situation, anarchy. Kawawa tayo lalo. Pero kung laging nakabantay ang publiko, ang media, nakabantay yung mga taong gobyerno rin na well-meaning, sana matuto tayo lahat. Sana matuto hindi lamang yung mga matatakaw, pati yung tagabantay, sana matuto na wag bibitaw. Kasi minsan pag bumitaw, wala na nagbabantay. Kung ang pondo ibinulsa, saan patutungo ang taong bayan, kundi sa putikan? Mamamayan din kayo, tayo makikinabang dito. Pero hindi tama yan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.